Pepsi Paloma, isang pangalan na kumakatawan sa kasikatan at hindi pagkakaunawaan sa dekada 80. Isang batang artista na inayos ang kanyang ambisyon na maging taniyag sa larangan ng pelikula. Sa halip na tamasin ang pagkilala sa kanyang kakayahan, ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng takot at pangamba, dulot ng isang malaking problema. Noong 1982, inireklamo ni Pepsi Paloma ang tatlong kilalang komedyante na sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey ng panggagahasa at ng pagbabanta. Isang kwento na matagal na inilihis, ngunit ngayon muling nabuhay at pinagtatalunan. Sa kabila ng tapang ni Pepsi Paloma na isampa ang kaso, kumalat ang chismis na napilitan siyang bawiin ito. Sinasabing siya ay takot at pinapirma ng affidavit of desistance kapalit ng kanyang kaligtasan. Matapos ang ilang taon, nadiskubre siyang patay sa kanyang silid. Ayon sa mga report, nagpakamatay daw siya, ngunit para sa marami, hindi ito isang simpleng kwento ng depresyon o pagkakapagod sa industriya. Sa gitna ng muling pag-usbong ng issue, nagsalita si Vic Soto. Mariin niyang itinanggi ang lahat ng paratang noon at ngayon. Ayon sa balita, nagsampa pa raw si Vic Soto ng kaso laban sa ilang individual na patuloy na bumubuhay sa isyu ng di umano'y panggagahasa. Para sa kampo ni Vic, isa itong paninira sa kanyang pangalan at karera. Ngunit para sa iba, isang pagtatangka itong patahimikin ang mga bumabanggit sa matagal ng issue. Maraming tanong ang nanatiling hindi masagot. Ano ba talagang nangyari kay Pepsi Paloma? At ngayon, bumalik ang usaping ito matapos ilathala ang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma na idinirect ni Daryl Yap. Muli nitong binuksan ang sugat ng nakaraan. Pero sino nga ba si Daryl Yap? Kilala siya bilang direktor ng mga kontrobersyal na pelikula tulad ng Made in Malacanang na madalas na binabatikos dahil sa kanyang mga sensitibo at mapanirang kwento. Sa paggawa niya ng kwento tungkol kay Pepsi Paloma, marami ang nagtatanong, ang layunin ba ng pelikulang ito ay hustisya o isa itong paraan para pagkakitaan ang kwento ng isang biktima? Ang opinyon ng publiko ay nahahati. May mga naniniwalang para ipakita ang katotohanan, ngunit may nagsasabing dapat na ilimot na ang nakaraan. Dito pumasok ang mahalagang tanong sa pagbabalik ng isyong ito. Handa ba tayong harapin ang katotohanan? Ang layunin ba ng pelikula ay ipaglaban ang hustisya para kay Pepsi o ginagamit lang ito sa pansariling kapakinabangan? Sa mga kwentong katulad nito, mahalaga ang makatwirang pagsusuri. Responsibilidad ng media at ng industriya ng pelikula na maging maingat sa mga kwentong may kinalaman sa emosyon at kasaysayan ng biktima. Hindi lamang simpleng kwento ang iniwan ni Pepsi Paloma. Ito ay isang paalala na ang hustisya ay hindi dapat naapektuhan ng pera, takot o kapangyarihan. Sa muling paglitaw ng isyong ito, naway matutunan natin na ang pagiging maingat, responsableng pag-iisip at higit sa lahat ang paggalang sa biktima. Ako nga pala si Madam Ningning, ang magbibigay liwanag sa inyong mga katanungan.